Yes, ma'am. Di ba yun yung isang pinaka-ayaw natin nangyayari bilang mga legislator? Kasi maya't maya, kailangan talaga tayong magdinig ng mga resolusyon natin batay sa mga reklamo or issues ng ating mga constituents. Pareho lang sa Senate Committee, pareho po sa mga committee natin sa ating mga local legislature. So, kung tulad nung dinedma niya yung dalawang imitasyon namin, dinedma niya yung aming sabina, kung dedmahin pa rin niya yung warrant of arrest or takasan niya yun, well, sabi ko nga, itutuloy pa rin at tatapusin ng Senate Committee on Women ang aming trabaho. Tatapusin namin ang aming investigasyon. We will still be able to make a substantive committee report with many substantive findings, lalo ng kinalaman sa remedial legislation sa ating anti-rape law, especially in relation to the issue of consent sa mga secretive religious organizations, remedial legislation sa ating labor at saka occupational safety and health laws, at remedial legislation in relation sa ating anti-trafficking in persons law. In the meantime, kahit tumakas siya sa warrant of arrest ng Senado or for that matter, sa warrant of arrest ng House of Representatives, meron na po siyang at least dalawang pending cases ng DOJ, Assistant Vice Solicitor General's Office, sa mga korte. Plus, meron siyang kalahating dosenang mabibigat na kaso sa US, where they have frozen his assets, where the FBI has placed him on its most wanted list. But wait, there's more. Last but not the least, nung inunseal po yung warrants dun sa California, naging posibilidad na ilagay din siya sa red list ng Interpol. So, tumakas man siya sa isang proseso, meron pang iba na pwedeng dun pa rin siya ipaharap sa hustisya. So, but at the very least, yung mga babae at mga dating minor de edad na nagreklamo sa Senate Committee, we will produce a